Talks. Paano pinipili ng Kristiyano ang kanyang libangan? Christian recreation versus worldly amusement. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng recreation at amusement. Ang recreation, kapag totoo sa pangalan nito, muling paglikha, ay may posibilidad na palakasin at palakasin. Tinatawag tayo bukod sa ating mga karaniwang pag-aalaga at trabaho, nagbibigay ito ng kaginhawahan para sa isip at katawan at sa gayon ay nagbibigay daan sa atin na muling magbalik ng may bagong sigla sa masigasig na gawain sa buhay. Ang amusement, sa kabilang banda, ay hinahanap para sa kapakanan ng kasiyahan at kadalasang dinadala sa labis, sinisipsip nito ang mga lakas na kinakailangan para sa kapaki-pakinabang na gawain at sa gayon ay nagpapatunay na isang hadlang sa tunay na tagumpay ng buhay sa pagitan ng mga samahan ng mga tagasunod ni Kristo para sa Kristiyano recreation at makamundong pagtitipon para sa kasiyahan at libangan ay magkakaroon ng kapansin-pansing kaibahan sa halip na panalangin at pagbanggit kay Kristo at mga sagradong bagay ang maririnig mula sa mga labi ng mga makamundo ang hanggal na tawa at ang mapaglibang usapan. Ang kanilang ideya ay magkaroon ng pangkalahatang mataas na oras. Ang kanilang mga libangan, nagsisimula sa kahangalan at nagtatapos sa walang kabuluhan. May malaking pangangailangan ng pagtitimpi sa mga libangan, tulad ng sa bawat iba pang pagtugis. At ang katangian ng mga amusement na ito ay dapat na maingat at lubusang isaalang-alang. Dapat tanungin ng bawat kabataan ang kanyang sarili, ano ang impluwensya ng mga paglilibang na ito sa pisikal, mental, at moral na kalusugan. Magiging labis-labis na ba ang isip ko para kalimutan ang Diyos? Titigil ba ako sa pagkakaroon ng kanyang kaluwalhatian sa harap ko? Isang panuntunan kung saan ang mga batas na kasiyahan maaaring makilala. Huwag nating kalimutan ang katotohanan na si Jesus ay bukal ng kagalakan. Hindi siya natutuwa sa paghihirap ng mga tao, ngunit gustong makita silang masaya. Ang mga Kristiyano ay may maraming pinagmumulan ng kaligayahan sa kanilang utos, at maaari nilang sabihin ng may hindi nagkakamali na katumpakan kung anong mga kasiyahan ang naaayon sa batas at tama. Maaaring tangkilikin nila ang mga paglilibang na hindi magpapawala sa isipan o magpapababa ng kaluluwa, tulad ng hindi mabibigo at mag-iiwan ng malungkot pagkatapos ng impluwensya upang sirain ang paggalang sa sarili o hadlangan ang daan patungo sa pagiging kapaki-pakinabang. Kung maaari nilang isama si Jesus at mapanatili ang espiritu ng panalangin, sila ay ganap na ligtas. Anumang libangan kung saan maaari kang humingi ng pagpapala ng Diyos dito ng may pananampalataya ay hindi magiging mapanganib, ngunit anumang libangan na hindi ka kwalipikado para sa lihim na panalangin, para sa debosyon sa altar ng panalangin, o para sa pakikilahok sa pulong ng panalangin ay hindi ligtas, ngunit mapanganib. Mga libangan na hindi nararapat. Mga ordinaryong tungkulin tayo ay kabilang sa uri na iyon na naniniwala na pribilehiyo natin araw-araw ng ating buhay na luwalhatiin ang Diyos sa lupa, na hindi tayo mamuhay sa mundong ito para lamang sa ating sariling libangan, para lamang mapasaya ang ating sarili. Nandito tayo upang makinabang ang sangkatauhan at maging isang pagpapala sa lipunan, at kung hahayaan nating tumakbo ang ating isipan sa mababang channel na maraming naghahanap lamang ng kawalang kabuluhan at kahangalan ang pinahihintulutan ng kanilang isipan na tumakbo, paano tayo magiging pakinabang sa ating lahi at henerasyon? Paano tayo magiging isang pagpapala sa lipunan sa ating paligid? Hindi tayo maaaring magpakasawa ng walang kasalanan sa anumang libangan na hindi angkop sa atin para sa mas tapat na pagtupad sa mga ordinaryong tungkulin. Nimang kapakanan ng kaluluwa ay hindi dapat malagay sa panganib sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa anumang makasariling pagnanasa, at dapat nating iwasan ang anumang libangan na nakakabighani sa isipan na ang karaniwang mga tungkulin sa buhay ay tila walang kabuluhan at hindi kawili-wili sa pamamagitan ng pagpapakasawa sa gayong kasiyahan ng pag-iisip ay napapatunayan sa isang maling direksyon, at si Satanas ay naglilihis ng mga kaisipan na ang mali ay ginawang magmukhang tama. Kung gayon ang pagpigil at pagpapasakop sa mga magulang, tulad ng ibinigay ni Kristo sa kanyang mga magulang, ay tila hindi matiis. Hindi kanais-nais na mga pagtitipon sa lipunan. Inilalarawan. Mayroong maraming mga bagay na tama sa kanilang sarili, ngunit kung saan, binaluktot ni Satanas, ay nagpapatunay ng isang silo sa hindi nag-iingat, tulad ng karaniwang isinasagawa, ang mga partido ng kasiyahan ay
Hadlang sa tunay na pag-unlad, sa isip man o sa pagkatao ang mga walang kabuluhang pagsasamahan ang mga ugali ng pagmamalabos, paghahanap ng kasiyahan, at kadalasan ng pagwawalang bahala ay nabubuo na humuhubog sa buong buhay para sa kasamaan. Sa halip ng gayong mga libangan, malaki ang magagawa ng mga magulang at guro upang maibigay ang mga diversyon na kapaki-pakinabang at nagbibigay buhay siyam. Nagkaroon ng klase ng mga social gatherings sa mga partido ng kasiyahan na naging kahihiyan sa ating mga institusyon at sa simbahan. Hinihikayat nila ang pagmamalaki sa pananamit, pagmamalaki sa hitsura, kasiyahan sa sarili, katuwaan, at paglilibang. Si Satanas ay naaaliw bilang isang marangal na paghahanap, at inaangkin niya ang mga tumatangkilik sa mga pagtitipong ito. Isang view ng isang ganoong kumpanya ang ipinakita sa akin, kung saan nagtipon ang mga nag-aangking naniniwala sa katotohanan. Ang isa ay nakaupo sa instrumento ng musika, at ang gayong mga awit ay ibinuhos na nagpaiyak sa mga anghel na nanunood. Nagkaroon ng kasiyahan, mayroong magaspang na pagtawa, mayroong saganang sigasig at isang uri ng inspirasyon, ngunit ang kagalakan ay tulad ng si Satanas lamang ang may kakayahang lumikha. Ito ay isang sigasig at pagsinta kung saan ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay ikahihiya. Inihahanda nito ang mga kalahok para sa hindi banal na pag-iisip at pagkilos. Mayroon akong dahilan upang isipin na ang ilan na nakikibahagi sa eksenang iyon ay taos-pusong nagsisisa. Nakakahiyang performance. Maraming mga ganitong pagtitipon ang ipinakita sa akin, ako. Nakita ang saya, ang pagpapakita sa pananamit, ang personal na palamuti. Nais ng lahat na maging matalino, at ibigay ang kanilang sarili sa katuwaan, hanggal na pagbibiro, mura, magaspang na pambabula, at nakakatuwang pagtawa. Ang mga mata ay kumikinang, ang pisngi ay namumula, ang konsensya ay natutulog. Sa pagkain at pag-inom at pagsasaya, ginagawa nila ang lahat para makalimot sa Diyos.